Medyo matigas ang Feslax niya, ah. Do'n pa talaga siya sa Senate slate ni PBBM. Grabe, grabe. Alam niyo matindi pa do'n? Alam niyo pa yung matindi, mga kotsero? Doon na nga siya sa Senate slate ni PBBM. Hindi pa sumipot sa proclamation. Ang tigas ng mukha. Ang tigas ng mukha talaga. Ito yung balita. Ayan, ayan. Marcos bears 12 admin senatorial bets for 2025. Ayan, ayan. Panoorin natin kung sino-sino sila. Ang una, sa ating hanay, ay matagal na naging alkalde ng progresibong lungsod ng Mandaluyong. Hinalal din siya bilang kongresista at ngayon, siya ay ang maagap at mabisang kalihim ng DILG. Mga kababayan, ang ating Mr. Gawa, hindi salita, Secretary Benher Abalos. Ay, fair. Mr. Gawa, hindi salita. Yung pala yung tagline niya. Mr. Gawa, hindi salita. Ang susunod naman ay mabak din sa Kongreso. Wala sa pulyeto ang pruweba ng kanyang kagalingan. Nasa lungsod na mahusay niyang pinamamahalaan. Mga kababayan, Mayor Abby Binay, hindi pwede ang pwede na, dapat better. Don't know what to do whenever you are here. Ang susunod naman po ay kinikilala po natin na Paul tayo, kumpanyera. Paul. Siya rin po ay walang pagod na kampanyera Wait. para sa kalusugan ng mamamayan, edukasyon at kabataan. Karapatan ng mga kababaihan. She is a lawyer, an economist, athlete, and a mother. Senator Pia embodies what it means to be a Pinay in action. Mga kababayan, Senator Pia Cayetano. Hindi ko pa alam. Hindi ko pa alam kay Pia Cayetano. Ito naman ay isang officer and a gentleman na tapat at buong tapang na naglingkod ng lampas 5 dekada sa taong bayan. Anuman ang kanyang sasabihin at gagawin, ito ay laging nakaangkla sa moto ng kanyang alma mater. Courage, integrity, loyalty. Isa po siya sa tunay na nagsasabuhay sa mensahe ng aking SONA. Ang tama ay ipaglaban, ang mali ay labanan. What is right must be kept right. What is wrong must be set right. Mga kababayan, Senator Ping Lacson. In fairness, mga kotsero, I think, dito sa Senate slate ni PBBM, parang dito natin nakita yung totoong unity team. Parang dito natin nakita yung totoong unity team, guys. Kasi, for example, ito si Lacson. Kalaban niya nung last elections. Diba? Kalaban niya sa pagka-presidente. Tapos, ngayon, kasama niya sa Senate slate. Diba? So, it seems, ito ba, si Abby Binay, kalaban din niya yan. But it seems, nandyan siya. Pia Cayetano, kapatid niya galit kay PBBM, pero andyan. So, it seems, parang na-achieve na ni PBBM yung totoong unity team dito sa Senate slate niya. Sanay ring mamabatas ang susunod sa ating lineup. Nahasa bilang vice-gobernador na ngayon ay nasa Senado. Naging gobernador din ng lalawigan niya ng Pampanga. Mga kababayan, ang Supremo ng Senado, Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Ang susunod na tagapagtaguyod ng ating bandera ay siya nang yatang pinakamatagal kong kakilala sa hanay na ito. Siya ay walang iba kundi ang aking kapatid, ang aking atay, si Manang Aimee. Nasa dugo na po namin na manilbihan sa kapwa
at ang pagmamahal sa bansa. Naging kongresista, gobernador at senador. Sabi rin nila, prangka daw siya. Pero ito ay pagiging prangka sa pagsabi ng totoo at ang pagkikiling sa tama. Sa kanya, sigurado ang kanyang Aimee solution. Mga kababayan, kasama din po natin si Senator Aimee Marcos na naunahan na ang mga ibang senador at busy na nagkakampanya at hindi makarating ngayong araw na ito. Sorry di ko alam paano magre-react dun sa balita na yun. Parang, alam niyo siguro feeling ko pagmamahal na lang talaga yan ng, isang kapatid sa kanyang kapwa kapatid. Pero may lakson din dyan sa Senate slate mo, Mr. President. Baka siya yung totoong kapatid. Hindi, joke lang. Peace. Peace. Mahal lang talaga niya yung kapatid niya. Oh. Mahal lang talaga niya yung kapatid niya. Yun lang yun. Yun lang yun. I don't know kung merong kakagat. I have a feeling na kahit even with the appeal of PBBM right now, hindi kakayanin nilain si Aimee. But, mabait lang talaga si PBBM. Yun lang masasabi ko dyan. Mabait lang talaga siya. So, let's see. Tuloy natin. Tanyag, hindi lang sa ating bansa, kung hindi sa buong mundo, ang susunod natin ay ang ating pambansang kamao na nagpamalas ng galing bilang mambabatas, mga kababayan, ang ninong ng bayan, Senator Manny Pacquiao. The Godfather, ninong ng bayan. Again, mga kotsero, ito si Manny Pacquiao, kalaban din niya for the presidency last 2022. But siguro hindi man niya na-achieve ang pagiging unity team sa presidente at vice-presidente. At the very least, dito sa senatorial slate niya, mukhang doon niya na-achieve ang unity. Ang unity team. Sana. Kilala naman sa marami niyang ginagampanang papel sa iba't ibang larangan. Pero ang pinakamahalaga ay ang pagiging lingkod bayan. Vice-gobernador, gobernador, pinuno ng ahensya ng gobyerno, senador, talaga namang action star sa pelikula, action din sa tunay na buhay, mga kababayan, Senator Bong Revilla. Ang ating susunod ay nakapaglingkod ng 24 na taon bilang senador. Kasama natin sa paglalakbay tungo sa maaliwalas na bukas. Mga kababayan, hindi na po nangangailangan ng introduction ang dating Senate President Tito Soto, maaasahan ng pamilyang Pilipino. Ito si Tito Soto is the person I regret not voting for. Sana siya na lang binoto kong bise, hindi si Sara. Serious. I mean, voters remorse nga eh. Voters remorse. Sana siya na lang o kaya si Willie Ong. Either of the two. Pero kung si Willie Ong, bigla naman pala magkaka-cancer after 2 years. Oo. Pero, siguro baka dito ko bawiin. Sa Senate. Baka dito ko sa Senate bawiin yung voters remorse ko. Let's see. Maybe hindi pa ako sigurado Meron na akong siguro mga 4. Right now, meron na akong 4. But, let's see. Hindi pa rin naman ako sure doon But, let's see. Tuloy natin. Ito naman ang Big Brother na iyong masasandalan. Naging mayor ng Tagaytay, puno ng MMDA, ay ngayon naman ay senador. Mga kababayan, Senate Majority Leader Francis Utol Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Hindi naman ang tagline nito mga ito. Hindi naman tagline nito mga ito. Medyo baduy. Ang susunod kong ipapakilala sa inyo ay isang public servant na noon ay madalas kong masabihan na ang ama ng saklolo
Kasi ang unang bukang bibig ng mamamayan ay itulfo mo. Nanihilbihan bilang kalihim ng DSWD na ngayon naman ay membro ng Kongreso. Mga kababayan, Congressman Erwin Tulfo kakampi ng inaapi. Number one yan. Ngayon, ang aking ika-12 na sa hanay ng nagpamalas ng husay sa pamumuna, hindi lamang sa pamahalaan, kundi pati sa mga kumpanyang nagbibigay serbisyo sa ating publiko. William, Mga kababayan, Deputy Speaker Camille Villar, ang bagong boses para sa bagong bukas. may hakot. May hakot si Camille Villar. May taga-sigaw. Inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo at ang ating 11 senatorial candidates para sa isang taas kamay photo. Pagkakaisa ng damdamit hangarin. Alyansa para sa bagong Pilipinas. Yun ang tawag ng ano nila, doon sa party nila. Alyansa para sa bagong Pilipinas. So, halo-halo kasi eh. May nasyonalista, may Partido Federal, may... Saan ba si Pacquiao? Independent ba si Manny Pacquiao? Parang hindi yata. May PDP. PDP pa rin si ano, di ba? Si Tolentino. Nag-resign lang siya as officer, ang alam ko eh. Tama ba? Tapos may Lakas CMD. Si Lacson, independent yan. Ay, hindi. Ano ba yung si Lacson? NPC? Ano, si Soto pala yung NPC. Si Soto pala yun. Lumipat na ng PFP si Tolentino. Meron na ako dito, siguro meron na ako 4. May 4 na ako boboto dito. Pero definitely, hindi ako mag-straight. Hindi ako mag-straight dito sa slate ng alyansang para sa bagong Pilipinas. Oo. Pero alam nyo, mahirap kasi. Ito kasi mahirap dito sa alyansa para sa bagong Pilipinas. Right now, walang ibang choice. Alam nga naman iboto natin tong mga to. Eto, ayang mga yan. Alam nga naman iboto natin senador yung mga yan. O, gusto niyo yan? Yung mga yan. Di ba? Boboto niyo ba yung mga yan? Yung mga komunistang yan? Di ba? Parang wala tayong choice, guys. O yan. 10 yan. Boboto niyo ba yung mga yan? Siyempre, ako hindi ko boboto yung mga yan. Ayaw ko sa inyo. Wait, dilitan ko lang para makita natin na. Sinong dyan? Iboboto dyan sa PDP. Si Bongo, si Bato, tsaka si Philip Salvador. My goodness. Sino boboto mo dyan? Si Bongo. Si Bato, si Philip Salvador. Sila tatlo eh. Diba? Sino boboto mo dyan? Philip Salvador. Si Ipe. Ang attractive pa lang sa akin is this minus some characters. Minus some characters. Wala pa akong isasab. Mag-iintay pa ako ng kung meron pang iba na magpa-file ng COC sa 2025 senatorial elections, mag-iintay muna tayo. Hintayin muna tayo. Wala mo ng final. Survey says, ang mga posibleng manalo. So, ito sa Marcos to. Sa Marcos, PDP, Marcos, unfortunately, sa Marcos Party, Marcos, hindi naman tumakbo, PDP, Marcos, hindi tatakbo. Yun. So mukhang majority ang mga potential na makakapasok dito sa alyansa para sa bagong Pilipinas. Okay. Alyansa para sa bagong Pilipinas. Ang lakas eh.
Ano si Erwin? Ang lakas, oh. Number 1. Lahat ng survey, simula nung ano, lakas. Oo. Sobra. So, maraming ano to. Madodominate na naman. Dito, ilan ba to? Ay, hanggang 16 pa nga to. Sobra pa. I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?